nag-aalala sa darating na Kapaskuhan. Parol at may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biya'y mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ano bang naaalala sa darating na Kapaskuhan? Parol at may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biya'y mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. Merry Christmas and a Happy New Year to all Comfy family!
sa trono ng kaharian. Pasko sa atin laging darating, laging isipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, laging isipin ang Diyos natin. Jesus. Magandang umaga po. Oh, good morning ulit. Good morning, Jesus. Ayan. Thank you, Lord. Today is Friday, December 16. Ilang araw na lang ba? 9 days? 9 days to go ay Pasko na po, mga kapatid. At talaga namang sa kalsada ay makikita nyo po na ang lahat ng tao ay busy na. Kaya sabi kong busy po, ay talaga naman ang traffic ay busy rin. Kaya kitang-kita natin na ang lahat ng tao ay, kumbaga talagang sobrang kagalakan at excited na para dyan sa Pasko. So, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Sige po, Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito, sa malayang oras, na kami po ay may kalayaan upang ibahagi ang iyong salita sa umaga pong ito. Kami po ay patnubayan na aking kapatid, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan, O Lord, upang may paliwanag namin ang pagtuturo sa araw na ito na may buhay at may kapangyarihan, may kaliwanagan, Panginoon, upang makamtan ang iyong pangako na magkakaroon ng magandang buhay. Kami po ay gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. At Brother Terry, bati ka muna. Ay, thank you, Lord. At binabati ko po kayong lahat. At malapit na ang Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat. Thank you, Lord, sa muling opportunity na pinagkaloob sa akin sa araw na ito. Sa loob nga lang, ngayon lang ninyo ako makikita. Aywan ko ba, baka sabi niya, papakita lang yata ako pagka ganitong Christmas. Na nagpapahiwatig. Parang gano'n. Pero salamat sa Panginoon. At bago magtapos ang end ng taon na ito, nakita nyo na ako. Kasi marami nagtatanong na hindi raw ako nakikita. Amen. So hindi lang po nyo siya makikita, kundi sa pagkakataon. Unang pagkakataon, Brother Terry. Unang pagkakataon, ngayon po ako. Na isa'y magtuturo ngayon, mga kapatid. At ito'y, kumbaga kung ano po yung kanya na pag-aralan ay kanyang ibabahagi, mga kapatid. At sabi ka po, first time na mapapakinggan niyo po siya at naway pakinggan niyo po siya, mga kapatid. Thank you, Lord. First time sa loob ng 36 years sa Comfy. Naku, 36 years? Ako. Sa bagay, 3 years pa lang GMJ. Nakikita naman po siya. Kaya nga naman po ay sabihin natin, ito po yung unang pagkakataon para siya ay this time magtuturo po siya ngayon. Hindi po siya comedian, hindi po siya entertainer, kundi siya ngayon ay isang magtuturo. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, ito muna ang ating verse of the week sa Proverbs chapter 21, verse 5. The plans of the diligent lead surely to plenty, but those of everyone who is hasty surely to poverty. Totoo nga naman po talaga yan, mga kapatid. At sa araw pong ito, binabati po namin ang lahat ng ating mga kapatid, no? Sa North, South, East, West. Ito yung mga kapatid natin, Brother Terry, na
hindi nagsasawa na hintayin itong ating GMJ, at hindi lang sila hindi nagsasawa, talagang full support sila dito sa ating live streaming na ito. At naway, wag po nga po kayo magsawa dahil ang salita ng Diyos ay hindi naman dapat pagkasawaan. At everyday po yan, marami pong kapahayagan, maraming wisdom na tayong matatalakay dahil napakayaman po kasi ng Biblia. Napakayaman niya pagdating sa karunungan na hindi natin kayang habi nga makontain ang lalim ng karunungan ito. So sa araw pong ito, pagpapatuloy pa rin po ng ating pag-aaral tungkol sa Book of Proverbs. Bigyan ko lang po kayo ng konting points regarding sa Book of Proverbs para lalo po natin siyang ma-appreciate. Ngayon, sa the whole book po ng Proverbs, hindi lang naman po sa Proverbs, halos sa lahat ng aklat, no? Simula sa Book of Genesis hanggang Book of Revelation, ang gusto lang talaga ng Panginoon ay lahat tayo ay maging wise. Pag sinabing wise, maging maalam tayo at maging marunong tayo. Yan ang gusto po talaga ng Panginoon eh. Ngayon, dito sa ating Book of Proverbs po, merong there are two kinds of people portray two contrasting. Pag sinabing contrasting, ito po yung kaibahan at pagkaiba na paths of life. So, sa Book of Proverbs, pinapakita po ito lagi eh. Yung contrasting ng dalawang tao na kanilang tinatahak sa kanilang buhay. At nandiyan nga po yung fools, nandiyan yung wise. So, pag sinabing fools, ito yung mga wicked na binanggit po ito sa Psalms 14 eh. Sabi doon, the wicked says there is no God. So mga taong, pag sinabing wickedness, sobrang kasamaan to, Brother Terry. Hindi lang basta masama, sobrang kasamaan po ito. So hindi lamang po yun, andito rin po yung mga stubborn people o mga tao na masabi natin who hates or ignores God. Yan po ang mga foolish people. Matigas ang ulo at ito yung mga taong kinamumuhian nila ang Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, ito munang ating tanong, Brother Terry. Meron tayong dalawang tanong, pero ito'y fill in the blanks. Fill the blanks now. So, ikaw nga, Brother Terry. Ang unang tanong, but this is what the Lord Almighty says. They might build, but I will blank. At ang ikalawang tanong, meron pa. they will be called the wicked land. A people always under the wrath of the Lord. At ang second question po, so them, let us not be like others who are asleep, but let us be blank and sober. Ulitin natin, ha? Sabi rito, but this is what the Lord Almighty says, they may build, but I will blank. They will be called the wicked land, a people always under the wrath of the Lord. Pangalawang katanungan, so then let us not be like others who are asleep, but let us be blank and sober. Thank you, Lord. Yan po yung ating mga tanong. So, tuloy po tayo sa ating pag-aaral, no? So, ito nga pong Book of Proverbs ay tungkol sa dalawang uri ng tao, portraying two contrasting pathway of life. Pag contrasting, sabi nga po kanina, yung kaibahan o pagkaiba. At nandiyan nga yung mga fools, yung mga tinatawag nating wicked o mga hangal, na ito yung mga taong, sabi nga, they say there's no God. Marami po niya. Hanggang ngayon, marami pa rin mga tao na ganoon ang kanilang pananaw na walang Diyos. At hindi lamang stubborn person, but who hates or ignore God. Yung hates, marami. Lalo yung ignoring na binabaliwala na ang Diyos o hindi na talaga ino-honor ang Panginoon. But siyempre, pag sinabing wise person, they seek to know God. Ito yung mga wise. Wala silang ginawa kundi
makilala ang Panginoon, makilala ang Panginoon upang ang biyaya na kanyang mga ipinangako ay mapasa atin. Ngayon, kadalasan po dito sa Book of Proverbs, most often, itong Proverbs are written in couplets. Couplets. Pag sinabi pong couplets, ito'y mga isang uri ng tula na makikita nyo sa Book of Proverbs. Ngayon, ito rin pong Book of Proverbs, ito ay na-construct po ito in 3 ways para lalo natin ma-appreciate. Nandiyan po yung contrasting, nandiyan yung comparing, at yung complementing. So, dun sa contrasting po, meaning and application. Ito po, it comes from the differences or contrast between the statement of the Proverbs. Ulitin ko po, pag sinabing contrasting o contrast, it comes from the differences or contrast between the statements of the Proverbs, yung pagkakaiba niya. Ngayon, halimbawa po, mapapansin niyo po dyan, yung keyword. Meron kasi mga keyword dyan eh. Halimbawa po, ang keyword dyan yung salitang but. Sa Tagalog ay ngunit or subalit. Makikita nyo yan. Halimbawa, dito sa Proverbs chapter 10, sa verse 6, sabi dyan, blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked. Napansin niyo ba yung word na but? So may contrasting, may pagkakaiba. Sa Tagalog, ang matuwid ay nag-aani o mag-aani ng pagpapalat, kabutihan. Ngunit ang bibig na masama ay nagtatakip ng karahasan. Kaya nga po, pag binabasa lagi may but, yun yung contrasting, pinapakita yung pagkakaiba ng pangungusap na ginamit doon sa Book of Proverbs. Ngayon, yung salita namang comparing, kanina contrasting, ngayon naman comparing. So pag sa comparing, ang Tagalog is ikumpara. Of course, napaka-basic di po ba? Pero isang ano niya ay itulad. Isa sa mga Tagalog na comparing ay itulad. So ang meaning and application come from the similarities. Parang may parang pareho ang pagbinasa niyo po siya, no? Come from the similarities or comparison between the two statements of the Proverbs. At makikita niyo po dyan kadalasan yung better at yung than or kaya as or so. Halimbawa, sa Proverbs 15, chapter 15, verse 16, better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Napansin niyo po yung better and done. So may comparison na kagad, pinapakita kagad. Kaya nga po, nasa Tagalog naman, ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa sa mayamang panay hirap naman ang kalooban. Para pag binabasa niyo yung Book of Proverbs, makikita niyo, dito contrasting yung pagkakaiba. Dito naman, yung better and done, ay yung ano naman, yung parang pareho sila parang pareho, pero actually hindi pa rin po. Ngayon, pangatlo, yung complementing. Pag sinabing complementing, meaning is admiration or paghanga or papuri. Now, a meaning and application come from the way the second statement complements the first. Napansin niyo, complement the first, yung paghanga nito o yung papuri. Na halimbawa, makikita niyo po dyan yung mga salita na yung and. Sa Tagalog is at. Ngayon, isang halimbawa, sa Proverbs chapter 10, verse 18. He who conceals his hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool. Sa Tagalog, ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan,
Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Kaya nga po dyan sa Book of Proverbs, makikita niyo yung contrasting, nandyan yung comparing, nandyan yung complementing. Para mas madali po natin siya ma-appreciate. Kasi may isa, bakit ganito? Paano natin mauunawaan? So ito po yung mga basic information para lalo po natin ma-appreciate itong tinatawag na Book of Proverbs. Ngayon po, ibigay ko na po si Brother Terry dahil ito talaga naman nag-prepare, nag-aral itong ating kapatid. At pakinggan naman natin po yung kanyang na-research tungkol sa wisdom kung papaano mapapasa atin itong karunungan. Bagamat sa James sabi diyan, if you lack wisdom, pray to God and God will give it to you generously. So ang pagbibigay ng Panginoon ng karunungan ay mayaman, hindi niya tayo titipirin. Habang ito'y iyong sinisik, kapag ito'y iyong ninanasa o ninanais, bibigyan ka ng Panginoon na maraming karunungan. So i-welcome po natin ating kapatid si Brother Terry. Thank you Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon at muli narito tayo at parang ibahagi ang title ko nga sa pag-aaral natin, In Praise of Wisdom. Pero bago po yung talakayin, babasahin ko muna yung sa Proverbs 8, 5-9. Sabi nga po ron, are you immature? Learn to be matured. Are you foolish? Learn to have sense. Listen to my excellent words. And I tell you, it's right. When I say is the truth, lies are hateful to me. Everything I say, true, nothing is false or misleading. To those with insight, it is all clear. To be well-informed, it is all plain. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon hango sa sulat ni Haring David. Okay, thank Solomon, you. Ni Haring Solomon. Yan, thank you, Lord. Dito sa ating binasa, mapapansin po natin, ito nga sabi ng wisdom o karunungan. Ano ba, sa aking pagkakalam at sa aking pag-aaral, ang wisdom is noble, just, and true. Ito yung talagang makatarungan at totoo ang wisdom. Ano pa po? Ang wisdom, ito nga sinasabing valuable. Mahalaga po ito. Valuable, mahalaga po ito. At itong ang kahalagaan ito ng wisdom na ito ay talagang hindi mo makukuha ito kapag wala sa iyo ang ating Panginoon. At ang isa pa nga ano ko rito, yung wisdom is discernment eh. Para ba't na discernment? Pag sinabing discernment, ito yung individual is considered to process wisdom be a God's judgment. Kaya dito makikita, ang wisdom, ang discernment, ito po ay gift of the Holy Spirit. Hindi lahat nagkakaroon nito. Naalala ko yung pagtuturo ni Pastor Alex tungkol sa charms. Kasi pag sinabing charms, maraming kanya-kanyang kahulugan. Ang sa akin, charms, mapang-akit. Charms. Batanggenyo kasi. Charms, mapang-akit. Pag sinabi mapang-akit, sino ba nagbibigay kaakitan sa'yo? Sa akin, nung nagtatanong si Pastor Alex, ang pumasok sa akin si Kristo. Kasi, miski, di ba sa paglabas ko, maraming magaganda dyan. Maraming Pagka hindi, talagang kung pwede gumawa, pero pag sinabi ay si Kristo, wala na, negative na agad silang lahat. Kaya nakarating ako dito na hindi ako nag-asawa. Kasi naging charms ko, yung mga anak ko. Kasi yung wisdom na pinagkalob sa akin, nadidiscern ko, kung ako'y nag-asawa sa edad kong anak ko'y 7 taon, 3 taon, 1 taon, kung nag-asawa ko doon, hindi ko alam puso ng mga bata. Kung ano sitwasyon. Kaya kung maraming, hindi mo alam kung anong laman ng puso nila, kaya ginawa ko silang charms. Sila ang Prince Charming ko, yung 3 anak ko. Kaya nangyari, kung ako'y nag-asawa, baka hindi nagtapos sa mga yon.
maraming iisipin eh. Maraming kasing nag-asawa agad na meron daw isang sa pamilyang black sheep. Hindi po totoo yun. Wala pong black sheep nilika ang Diyos. Kung kayo may karunungan at nadidiscern mo, hindi ka maniniwala, bagkos magtitiwala ka sa Diyos. Amen. Kaya thank you Lord. Ngayon po, meron akong 6 na bagay. Itong 6 na bagay na ito, bagamat medyo iba, kasi dito habang inaano ko, maraming nasasaktan. Itong 6 practical ways. Ang unang-unang nga po rito, hear it. Yan. Dito sa hear it. Simpleng-simple lang. Minsan, ilang boses ba ang narinig mo? Kung minsan 4 yan eh. Alam niyo ba yung 4 yan? Ang una, boses ni Marites o kapitbahay. Isa, boses ng kaaway. Ang isa, boses ng sarili mo. Ang isa, boses ng Diyos. Ngayon, paano natin malalaman kung ito'y boses ng Panginoon? Naalala ko lang bilang ako na punta sa gym. Pag napunta ko sa gym, may siyempre, nag-exercise. Yung mga nag-exercise, siyempre, bago sila mag-exercise, o kaya pinapupunta sa nutritionist. Meron pong nutritionist sa gym, lalo yung malalaki gym, meron po yan. Ang gagawin ng nutritionist, ibibigay yung instruction, pati pagkain, pati vitamina, ibibigay yon, pero hindi ibibigay doon sa nagpa-check up. Ibibigay yun doon sa magtuturo. Ang gagawin ng instructor, pag nabasa niya yon, ibibigay niya instruction doon sa estudyante. At kapag binigay sa estudyante, siyempre, alamin mo yun, susunod ka. Kaya nangyari, minsan, nag-exercise siya, minsan hindi nakikita magandang result. Ano nyo kung bakit? Lalo ngayon magpapasko. Sasabihin niya, katatapos sa exercise, uy, pasyal tayo dito. Kain tayo nito. Ay, alam mong bawal. Sasabihin naman ng kapitbahay o boses ng kapitbahay, hindi, minsan lang naman yan eh. Hindi naman palagi yan. Lagi yung narinig. Bago minsan papasok, hindi naman ano yan. Ang mahalaga, yung hindi mahalaga yan. Ang mahalaga yung lumalabas. Ang hindi mahalaga yung lumalabas, yung pumapasok sa, ano ba yung sa Mark 15 yun? Sabi, Mark 7. Sa Mark 7. Mark 7. Hindi mahalaga. Ang mahalaga yung pumapasok sa yung lumalabas. Okay, yun agad narinig. Okay nga, no? Bago na naman sasabihin ng sarili mo, wala kang ginawa kundi oo nga. Pero yung boses ng Panginoon, nagbigay ng instruction eh. Kaya nangyayari, nag-exercise ka, ang tagal-tagal mo na walang result. Bakit? Sumunod ka ba sa instruction o nakinig ka ba sa sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi nga rin sa James 1:19, tingnan po natin sa James 1:19. Sabi nga po rito sa James 1:19, ito po, mahalaga po ito. James 1 verse 19. Remember this, my dear friends, everyone must be quick to listen, but slow to speak and slow become angry. Di ba makita, anong result ng iyong pakikinig? Ikaw ba hanggang sa tagal-tagal mo nang nakikinig sa salita ng Diyos, nakikita ba ang resulta sa buhay mo? Baka maraming boses kang pinakikinggan. Hindi mo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Kasi minsan, ang dami mo naririnig kung ikay nakikinig sa instruction ng Diyos at sumunod ka, hindi ka magre-resulta ng hindi maganda ang kalusugan mo. Kaya ka nagkakasakit kasi hindi ka marunong sumunod sa instruction. Kasi ang iniisip mo, pwede naman yan. Hindi naman masama yan. Ang masama yung lumalabas. Hindi yung pumapasok. Boses ng kaaway yun. Bago sabi ng, minsan lang naman, hindi naman laging palagi eh. Kaya ang sabi nga, huwag mong kainin. Kaya minsan, ang nagiging resulta, hindi makita. Parang sa ganitong pagtitipon. Minsan sa sarili natin, ang tagal na natin nag-exercise ng ating pananampalataya, ang tagal na natin nakikinig sa ganitong GMJ, hindi makita ang magandang resulta bilang ikaw ay Kristiyano. Kasama na ako doon. Talagang hindi makita. Bakit? Kasi hindi ka nakinig
Kaya lagi kang makikinig lalo sa salita. Maganda nga ito sa Tagalog, itong James 1:19 to eh. Babasahin po natin. Dito po sa Tagalog. Sabi nga po rito sa Santiago 1 verse 9. Ang sabi po rito, di ba, lagi po sinasabi po rito, ito po sabi, mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo at maging alisto kayo. Unawain ninyo sa pakikinig at maging alisto kayo. Ibig sabihin, yung sa pakikinig pa lang, makikita mo ang resulta. Kailangan sundin mo yung boses ng Panginoon. Kasi nadidiscern yan, di ba? Sabi ka, gift of the Holy Spirit. Sa iyong sarili, alam na alam mo, sa sarili mo, narinig mo na alam mo talaga, kung ikay mayroong pagkakasala eh, kahit panahon pa ni Kopong-Kopong yan, alam mo kung sinong ginawa mo lang hindi maganda. Kasi nangungusap sa iyo ang Espiritu Santo. Kasi nadidiscern mo, kahit yung may utang, alam mo may utang, sa akin nga, may example yung, pag may pera ako, hindi ko nakakalimutan yung utang ko. Pag wala, nakakalimutan ko. Parang, kaya ma-discern mo sa sarili mo, sa pamagitan ng Espiritu Santo, alam mo yan, kailangan matuto kang makinig. Kailangan matuto kang makinig. At ay ikalawa, ito nga, sabi nga rito, isa sa mga pumaraan para maano mo yung karunungan ng Diyos, read it. Pag sinabing read it, sabi nga rin sa Joshua, naalala si Joshua 1:8, dili-dilihin mo ang aklat na yon, araw at gabi, at ikay magtatagumpay. Sabi, araw at gabi, paano na ako makapagtrabaho? Hindi po ibig sabihin, sa araw magbasa ka, sa gabi magbasa ka, di araw at gabi. Minsan, ginagawang araw, hindi na ako, sa araw magbasa ka, bago ka sa ganitong pagtitipon, kaya magbasa ka, read. Kasi yan ang katagumpayan mo eh. Dili-dilihin mo eh. Kasi doon ka magkakaroon ng karunungan galing sa ating Panginoon. Hindi laging paggising pa lang sa umaga, galit ka na. Naalala ko nga po yun eh. Minsan nga nakalimutan ko magbasa eh. Kaya pagka, pero nagbabasa naman ako ng Biblia. Pero hindi nga araw at gabi. Minsan gabi, minsan araw. Ang gusto pala, araw at gabi sa pagbabasa ito. Kasi itong bagay ito, nagkakaroon ka ng karunungan pag lagi ka nagbabasa. Amen. At ang ikatlo nga rito, study. Yun nga, sabi sa study, yung mag-aral ka. Pag-aralan mo. Yun nga sa 1 Timothy 4:13. Pag-aralan mo, babasahin po natin sa 1 Timothy 4:13. Sabi, habang wala pa kayo dyan, iukol nyo inyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan at sa harap ng mga tao at pangangaral at sa pagtuturo. Yung pala, hindi ka makapagturo pag hindi ka nagbabasa. Hindi ka makapagturo yan kapag hindi ka nagbabasa. Kasi mahalaga po yung pagbabasa. Ano ba yung binabasa mo? Kasi nasa mundo ko kung anong binabasa ko eh. Pero ito, pag binabasa mo, hindi ito libro. Na yung pagbabasa mo, katulad na para bang isang libro, hindi ho. Ito po ay banal na aklat. Na habang binabasa mo, ang itong Bibliang ito, makikita mo pagkilos ng Diyos sa iyo. At habang pinag-aaralan mo, hindi ka mapapahamak. At habang ito pinag-aaral mo, makikita mo ang karunungan ng Diyos. At malalaman mo sa sarili mo kung sino ka. At makikita mo ang resulta nito sa buhay mo kapag lagi kang nagbabasa. At ang ikatlo nga rito, ikalawa na ba yun? Pang-apat pala, memorize. Kaya sinabi kong mine-memorize, mahalaga po yan. Pinakamahalaga po yung memorize. Alam niyo kung bakit? Pagka umidad ka, kaya ngayon kasabihan, pag 2-3 na, ang maitim ay maputi na, ang bakod ay lagas na, ang liwanag ay dilim na. Anong ibig sabihin? Matanda. Kapag tumatanda ka, walang paningin, hindi ka na makakapagbasa. Hindi, sabi nila,
hindi ka na makakarinig sa mundo, pero kay Lord, makakarinig ka noon. Hindi ka na makakapagawa. Kung memorize mo. Kasi sa pagka-memorize mo ang salita ng Diyos, hindi ka maloloko. Hindi ka para madadaya. Halimbawa, John 3:16. Siyempre, alam mo na. Unahin mo ang Panginoon at ikaw ay maliligtas. John 3:16, John 3:15. Kung alam mo at memorize mo, hindi ka sasangayon. Dahil alam mo. At nagkakaroon ka ng karunungan. Sabi nila, pag daw may edad na, sa kagaya pagtuturo ko kahapon, napakinggan ko, minemenos-menos na. Pag isang tao ay may edad na, pinagpala po ito. Kasi ang daming karanasan sa buhay, nakarating siya ng ganong edad. At ang matanda po, hindi magagalitin yan. Sila lang kuro-kuro niyan. Kasi sa experience nila sa ating Panginoon, sa daming na-memorize niyan, sa daming karanasan niyan, hindi sila edad ng ganon kung sila tumatanda ng pauraw. Ibig sabihin nun, habang ikaw tumatanda, lalo talagang nagiging successful ka at higit sa lahat, habang ikaw tumatagal sa buhay, naroon yung pagpapala ng Diyos. Hindi na kung kailan tumanda sa kagana, tanda, bingi. Kaya nasasabi ng matanda, tatanda ka rin. Nasasabi, tatanda ka rin para malaman mo kung ang pagtanda mo, base sa salita ng Diyos, pinagpala ka. Kaya makikita natin kabutihan ng Diyos. Ito nga yung mga sinasabi nga karunungan para maitaas natin ang ating Panginoon. Yung ikay nagme-memorize. Kaya sinabi ko sa pag-aaral na are you foolish? Learn. To be matured. Diba? Pag sinabi, are you matured? Learn. To have sense. Listen to my excellent word. Diba? I tell you, just is true. Kaya makikita po natin kapag memorize mo ang salita ng Diyos. Kaya sabi to sa memorize. Ikaw, nagme-memorize ka hanggang basa, study. Kailangan memorize mo. Kasi darating araw, hindi ka na makakabasa kung memorize mo ang Word of God. Kahit bingi ka, kahit bulag ka, kahit sabihin nila, pag nagsalita ka, memorize mo, ayon sa salita ng Diyos, talagang makita mo yung karunungan mula sa Panginoon at may share mo ng maganda ang salita ng Diyos. Amen. At ang isa pa po rito, panglima, meditate. Nga, sa meditate na. Pagka meditate, yung parang minubuni mo, hindi yung bago ka inaalam mo, yung binabasa mo. Hindi yung basta nagme-meditate ka, kailangan bago mo i-share sa lansang, bago mo ibahagi, alam mo, minimeditate mo ang salita ng Diyos. Kasi ang hirap kapag halimbawa yung mabilis ka magsalita agad, hindi mo na meditate. Kagaya kasi ang buhay ng tao, ang puso ng tao, parang isang kristal. Alam niyo ba ang kristal? Ang kristal, kapag nabasag yan, kahit anong repair, hindi na maganda. Di ba? Parang pag nagsalita ka, hindi mo mapipigilan, parang palaso yan. Na kapag tumusok sa puso ng kasama mo at nasaktan, bagamat nagkasugat na yon, pero ando na yun, kahit anong repair ang gawin mo, basag na yon. Kaya mahalaga yun. Kaya pag tumusok na yan, kahit ang sabihin mo, nasaktan na. Kaya kaingat, i-meditate mo bago ka magsalita. I-meditate, nilayin mo, lalo salita ng Diyos bago mo share. Baka pa nag-share ka, at nakatanggap doon sa na medyo hindi rin maganda, masisira ang relasyon. Kailangan bago yung maging kristal ang iyong pagsasalita. Yung para bang huwag mong hayaan ito masira. Kung tutusin, parang yan kung sa babae, yung pinaka-kristal ng babae dyan yung virginity niya. Pagka gawin niya, pag wala na. Yan daw, inihaharap yan. Kasabihan nga sa atin sa Batangas, yung kristal na yan, inihaharap yan, ipinagkakalob yan, pagdating pagharap sa altar. Ikaw kaya, ang puso mo ba, malinis ba itong inihaharap sa altar? Kaya ito yung mga bagay na
nais iparating ng ating Panginoon, i-meditate mo sa salita ng Diyos. Nilayin mo ito. Pag-aralan mo, sabi nga, hear it. Pag-aralan mo, sundin mo. At ang panghuli, ang pang-anim po, pero bago yung may conclusion po tayo dyan, ang pang-anim po ito, apply it. In-apply mo ba sa sarili mo? O baka sa tagal-tagal ng panahon, lalo sa ganitong gawain, hindi makita sa'yo. Mga kapatid, nakikita nyo ba sa akin? Hindi. I-apply mo sa sarili mo. Pagka ina-apply mo, nakikita sa'yo, kahit hindi ka magsalita, makita ka lang, masaya na sila. May ibig sabihin, nakikita sa'yo ang charms ni Kristo. Para bang ano yan? Oo. May nagtanong nga sa akin yung, brother, talagang hindi ko maintindihan. Ano ba ang kahulugan ng simpatiko? Sabi, laging inaano sa akin, ito, sasagutin na kita, brother, ang simpatiko, ang kahulugan yan sa Latin yan eh. Kung ano, ang ibig sabihin niya, yung nakikita sa'yo, habang ikaw ay tinititigan, nakikita sa'yo ang kagandahan ng pag-uugali. Yun ang ibig sabihin. Para bang pag tinititigan ka, para bang hindi, ayan lang, pagka dumadayas, yung nakikita sa'yo ang kabutihan habang nagtatagal. Brother, sagot ko na. At yan ay, yun ang kahulugan pagka tinignan mo sa Latin. Kaya thank you Lord. At ang kagaya balik tayo, i-apply natin ang ating pamumuhay. Ang dami eh. Kasi minsan sira ako rito eh. Minsan yung boses ko, akala nga laging galit. Ang alam ko naman, kasi malakas ang boses ko, nasanay ako sa malakas ang boses. Kasi lumaki ako doon sa Tondo. Siyempre, usapan dyan. Eh, ina-apply ko naman na humina, pero malakas pa rin daw. Eh, pag humina, parang ang hirap eh. Kaya kayo na po bahala. Kaya sabi, i-apply mo sa sarili mo, yung bang mga bagay na natutuhan mo sa tagal ng panahon na ito ay nakita sa ginagawa mo, sa pamumuhay mo. Kaya nga minsan nasasabi, hindi ko nakikita ang iyong sinasabi. Sa nakikita ko sa iyong ginagawa. Kailang makita. Amen. At ang conclusion po rito, yan, may apat na bibigay ko. Ang una, prayer. Kailangan magdasal ka. Mahalaga po ito, prayer. At ang ikalawa nga po rito, yung pananampalataya mo. Kapag kahit ano pa man yan, kapag walang faith mo, wala rin lahat yan. Ang ikatlo rito yung obedience. Kagaya nga sa pakikinig, yung matuto kang sumunod. Lalo sa pagkain, pagka sinabi sa'yo bawal, wag mo lang kainin. Wag mo lang makinig ka sa boses ng kapitbahay o boses ng sarili mo. Minsan, ang boses ng sarili mo, sabi na sa'yo ng kasama mo, ay minsan lang kitang mamahalin. Mga minsan lang daw, pwede na yan. Oo nga, hindi. Sabi nga sa ang masama yung ang lumalabas, hindi pumapasok. Kaya minsan, kapag di ka sumunod, pwede ka mapahamak. Naalala ko sa prayer meeting ko, usapan maaga, di maaga lahat. Eh, may tumakas. Umalis. Alam niyo kung bakit? Kumain. Pagbalik doon, mamaya ng hapon, na-stroke. Minsan lang yon. Kasi yung minsan, pwede kang mapahamak. Kaya nga pagkaso ikay sumunod, lahat ng ito, sa Biblia, kung mababasa, mahalaga po ang sumusunod. Lalo sa mga namumuno, sa pinasasabi ng Diyos. Mahalaga po yan. Kasi ang isang tao kapag hindi sumunod, yung nag-utos, halimbawa, sumasama loob doon, di rin nagpaparap. Pero, ganun din si Lord. Minsan nga, sabi nga, nanlalamig ka na sa akin eh. Hindi mo na ako mahal, tulad ng dati. At ang panghuli, ito na, ang pinakahuli. Lahat ng hindi mo makakamtan kapag wala kang pag-ibig. Mahalaga po yan, yung pag-ibig. Ang hirap kasi minsan, mamamahal mo lahat, kung biyanan mo. Minsan naranasan ko kasi bakit yung taong hindi kaibig-ibig, bakit lagi minsan pinakikita? Upang mapagtagumpayan mo.
pasalamat ka nga eh. Eh sa akin, walang problema yun kung di nila akong mamahal sa ganitong itsura. Ang mahalaga, mahal ko si Kristo. Ang mahalaga, wala akong tinatanim. Basta mahalaga yung pag-ibig na pinagkakalob sa akin ng Diyos. Ito yung pag-ibig na hindi kaya bilhin ng kahit anong paman. Ang pag-ibig na nagbumula sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ang isa sa 6 na practical ways ng wisdom, yun nga sinabi ko, hear it, makinig ka sa boses ng Panginoon. At ikalawa, read it, magbasa ka, pag-aralan mo, at ang ikatlo yung i-memorize mo, i-meditate mo, at i-apply mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. God bless you. Thank you, Lord. Salamat, Brother Terry. At naway, pinakinggan niyo po mga kapatid. Ito'y basic lang po yun. Pero ang totoo ay, bagamat basic siya, pero marami sa atin hindi natin naisasagawa. But anyway, dito po sa Matthew chapter 6, verse 33, no, konting correction lang po. Sa Matthew chapter 6, verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na kapag talagang inuna natin ang ating Panginoon, ay talaga namang sabi, and all these things shall be added unto you, marami pang pagpapala. At dun sa John chapter 3, verse 16, ibig sabihin, ito po yung, alam naman po natin ito, pero basahin din natin po. Mabuti, buksan niyo po inyong Biblia para pag tayo nagko-quote ng mga scripture, ay hindi po tayo magkakamali din. So sa John chapter 3, verse 16, ang sabi po rito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kaya salamat, Brother Terry, at napakayaman ng iyong pinagkaloob. Bagamat sabi nga po kayo na napaka-basic nito, pero hindi natin na isasagawa. But anyway, bago po tayo magpatuloy, ay siguro yung mga may birthday muna for today. Ngayon ay December 16, no? 16. Ayan, December 16. So, ang may kaarawan, ang unang-una ay, asan na tayo? Ayan, Sister Maribic Paulino. Hindi muna. Sister Maribic muna tayo. Maribic Boral. Maribic Baral, Sister Marikit Paulino, Sister Maricris Gutierrez. Gutierrez, Sister Aida Morete, Sister Nicole Andrea Bisite. Ba't puro bisite? Madalas Bisite. Mukhang malaking angkan to. Angkan Anyway, sige po. Happy birthday! Pasok, Bong! Ang belated happy birthday. Sister Seni. Ayan, Sister Seni Dikitanan. Ay, Yan. At saka si Sister Net Yabin. Yan, thank you Lord. Yan, ulit. Talagang malilinaw. Basta senior, malilinaw yan. Okay, thank you Lord. Oo. Ito, ulitin po natin. May birthday po, Sister Maribic Baral, Sister Marikit Paulino, Sister Maricris Gutierrez, Sister Aida Morete, Sister Nicole Andrea Bisite, Sister Nanette Yabyabin. At belated happy birthday po kay Sister Seni Dikitanan. Ayan. Pasok, Bong! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon bago po tayo magpatuloy, doon naman po tayo sa ating new Song of the Week. Ayan, naka-ready na ba? Tata? So, ang ating new song, Jesus Christ, Our Messiah.
composed by Sister Connie Caudilia, arranged by Brother Alan Cabral, and interpreted by Sister Elaine Rabalo. For unto us a child is born, for unto us a son is given. He will be our ruler, for the government will be upon his shoulder. For unto us a child is born, for unto us a son is given. He will be our ruler, for the government will be upon his shoulder. Oh, what a great joy he brings to all the people who wait on him, to all the people who honor him and love him with all their hearts. Oh, what a great joy he brings to all the people who honor him, to all the people who honor him and love him with all their hearts. Come, let us praise our Lord. Come, let us bow down and worship him, our Savior and mighty God, Jesus Christ, the King of Kings. Come, let us praise our Lord. Come, let us bow down and worship him, our Savior and mighty God, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, what a great joy he brings to all the people who wait on him, to all the people who honor him and love him with all their hearts. Oh, what a great joy he brings to all the people who wait on him, to all the people who honor him and love him with all their hearts. Come, let us praise our God. Come, let us bow down and worship him, our Savior and everlasting Father, Jesus Christ, the Prince of Peace. Ayan, thank you Lord. Kaya Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo po lahat. Anyway, tayo po magpapatuloy ng ating pag-aaral. Ito naman po aking ibabahagi sa inyo ay matatagpuan po sa Proverbs chapter 7. Kaya natinalakay po ni Brother Terry kung paano mapapasa atin itong tinatawag na karunungan. Ito naman ating tatalakayin ngayon ay paano natin pahahalagahan. Ano yung mga pamamaraan? Paano natin pahalagahan para itong karunungan na sinasabi ng ating Panginoon ay, kumbaga, maiiwas tayo sa mga bagay na hindi maganda. So dito po sa Proverbs chapter 7, simulan ko po sa verse 1. My son, keep my words and treasure my commandments within you. Keep my commandments and live, and my teaching as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. Say to wisdom, you are my sister, and call understanding your intimate friend, that they may keep you from an adulteress, from the foreigner who flatters with her words. Alam niyo, itong Proverbs 7, ito ay directly na binibigay ni Solomon advice or towards sa mga young people, young men and young women. Na ito po yung mga tao na masabi natin who has no purpose in life. Ang tawag sa kanila ay mga simple-minded people.
So pag sinabing simple-minded people, ito po yung without aim or direction. Na an empty life is unstable. Mahirap po ito eh. Naalala ko minsan ang aking anak, tinanong ko yung dalawa kong anak si John at si Ana. Sabi ko, ano ba ang inyong goal? Ano ba ang inyong plano? Sinabi naman nila sa akin, well, maganda yan. Maganda yung inyong mga plano sa buhay. Pero, papaano nyo mararating yan? Yan, yung mahalaga po yun eh. Kasi hindi masamang magplano o magkaroon ka ng ambisyon sa buhay. Pero, papaano ka makakarating doon? Yun ang ating pag-uusapan. Tayo gusto natin magkaroon, kumbaga, kung maaari nga lang, maging perfect po tayong lahat eh. Pero alam natin, di man tayo magiging perfect dahil nandiyan pa rin kasi yung ating human nature at yung kapaligiran natin na talaga namang gumagawa ng paraan para tayo ay mapahamak. Pero, sinasabi nga po, itong mga taong ito na simple-minded people o person, ito yung mga madaling matempt o matukso ng kasalanan. Kasi wala silang goal eh. Wala silang minimithi sa buhay. Ngayon, ito nga pong dito sa mga succeeding verses nitong Proverbs 7, yung adulteress knows where she wants him. So alam nung adulteress dito kung paano niya itatrap eh. Kaya madaling matrap yung mga simple-minded people na walang goal kasi wala. Alam niyo ba yung salitang come what may? Pag sinabing come what may, kahit anong mangyari. At ako rin dating ganyan. During my younger days, wala rin akong goal noon eh. Basta ako, come what may, kung anong mangyari niya, yun na lamang yun. Kaya naging madali sa akin ngayon na matukso ko, na malayo sa Panginoon at mamuhay na malayo sa Diyos kasi wala akong goal. Wala akong purpose. Basta alam ko lang, napagkasunduan na aming barkada during high school days, o gawin natin ito, punta tayo sa isang paaralan, mag-aral tayo ng medisina, pero wala sa akin yun. Basta naala ko doon, parang sumabay lang sa Agos. So, di nag-enroll nga doon sa preparatory for medicine. So, sarap pakinggan no? Medicine. Pero after one semester, yun na, kick out na ako kagad. Kasi wala akong purpose. Hanggang sa nangyari sa akin, nagsalin-salin po ako ng kurso for 2 years. Just imagine, 2 years. Ang dami kong kurso. Nandiyan preparatory for medicine, nag-engineering ako, nag-architecture, then last ko, nursing. Sabi ko, teka, wala na nangyayari sa akin dito. Bumalik ako doon sa kuleyo, aking kinalalagyan. Sabi ko, teka, parang wala na tinutunguhan tong aking buhay. So after nga po, so just imagine, dahil nga wala akong purpose in life, walang goal, kinuha ko ang college ng 6 years. Supposed to be 4 years. 4-year course lang yung mga commerce, mga ganyan eh. Kinuha ko siya ng 6 years. Naging dalubhasa talaga ako. Kaya sabi ko na ko, Lord, kaya habang pinag-aaralan ko po ito, parang naaalala ko yung sarili ko, kaya pala, na madali ako matrap noon kasi wala akong goal. The same thing sa mga Christians. Kung wala kang goal, wala kang minibiti na someday, itong time na ito na gusto ko, ito na ako, matured na ako, hindi na ako madaling madaya ng kapaligiran, ito po yung ating pag-aaralan. Kaya nga diyan, pag binasa niyo po yung mga succeeding verses, makikita niyo po yung pamamaraan na ginagawa ng adulterous woman para ang mga tao ay mapahamak. Now, balikan na natin doon sa Proverbs chapter 7. Si Paul kasi doon sa book of Ephesians, sa chapter 5, verse 15 to 17, may binanggit siya doon na in relation dito sa book of Proverbs. Sabi po ni Paul, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. So binanggit niya yung wise and unwise. So dito sa sinasabi ni Paul, parang sinasabi niya, the days are evil. Ang panahon ay punong-puno ng kasamaan. So si Paul nga, he was communicating sa lahat ng tao yung urgency. Ang urgency
o tinatawag natin pervasiveness, yung laganap ng kasamaan na kailangan natin ngayon ng wisdom. Kasi ang kasamaan, kitang-kita na natin, dati itinatago pa po yan eh. Ngayon hindi na, lantaran na ang kasamaan. So without the wisdom na binabanggit dito sa Book of Proverbs, ay mapapahamak tayo talaga. Ngayon, konting definition muli, no? Pag sinabing wise person, na binanggit naman po ito ni Paul, pag sinabing wise person, ito ay marked by deep understanding. Deep understanding. Keen, K-E-E-N, meaning sharp. Discernment and capacity for sound judgment. Yan ang mga tinatawag na wise person. Ngayon, dito sa Book of Proverbs, mapapansin niyo po dyan yung, nabanggit ni Brother Terry kanina, yung pakikinig eh. So yung the least to listen and to hear, na ibig sabihin, we have to hear intelligently. Pag sinabing hearing intelligently, kailangan po full attention eh. Yung binanggit po ni ni Brother Terry kanina, sabi, you have to hear, sabi, you have to obey, you have to listen, di ba? You have to read. So basic po yun. Kaya ang lahat ng tao, hindi po dumarating yung maturity dahil sa kadahilanan, hindi naman talaga nakinig ng full attention. Kaya nga last Sunday doon sa fellowship, repeatedly na sinasabi ko nga po na kailangan natin ng full attention. Kagaya kagabi po sa aking prayer meeting o sa Kabanatuan, dahil next week magiging very busy na sila. So nangyari nga po, kagabi ng aming last meeting, dahil sa masyadong hectic na ang kanilang schedule. So sabi nga, ano ba maganda naming maibaon for the 2 weeks na ito? So sinare ko yung word natin no Proverbs 11 sa verse 24 to 25. It speaks about giving. Panahon ng pagbibigay. Kaya kailangan pakinggan natin mabuti yung sinasabi ng Panginoon, yung principle behind na binigay din naman ni Paul sa 2 Corinthians chapter 9, na tutusin, wala naman tayong problema pagdating sa pagbibigay dahil si Lord din naman magbibigay sa atin nung seed. Di po ba? Tapos minention doon na kapag sinunod natin yun, ay yung cycle of blessings ay tuloy-tuloy po yun. Na tayong lahat ay talagang hindi naman nilikha ng Panginoon to be a reservoir. Pag sinabing reservoir, ito may French origin na ibig sabihin to keep. So hindi tayo reservoir, but we are all rivers. Tayo isang ilog na dadaluyan ng pagpapala. At maganda nga po sa 2 Corinthians 9, binanggit ni Paul na kapag itong mga taong ito ay ating nabigyan ng biyaya, the same people will pray for us. Just imagine kung itong mga taong ito hindi natin nabigyan, ano kayo pagdarasal sa atin dito? So, nakakalungkot pong isipin, di po ba? Now, so pag sinabi namang unwise person, it means lacking wisdom or good. Ngayon, sa aking pong pag-aaral, may nakuha akong isang tinatawag na meaning ng wisdom. So, ang wisdom po kasi, ay ang sabi doon sa akin na research, no, ay ito ay isang sanctified common sense. Sanctified common sense. Sabi ko, ba't kaya sanctified common sense? Kasi pag sinabing sanctified, no, in relation to sanctification, ibig sabihin separated. Separated siya. So, pagdating sa common sense, para bang ang isang silya, upuan, ang kanyang gawain, siya para upuan ng tao. Hindi siya para tulugan. Di po ba? Bagamat, dahil sa may mga situation, nagiging tulugan na rin yung upuan. Pero actually, basically, ang gamit ng silya is upuan. Now, common sense, lahat tayo, we claim to be Christians. Di ba? Claim to be Christians. So, kung ikaw ay Kristiyano, then what? Common sense. Dapat Kristiyano ka. Di po ba? Di pwede sabihin Kristiyano ka, pero ang buhay mo naman baluktot, ay hindi ata tumutugma. Kaya nga sanctified common sense. Itong tinatawag na wisdom. Kaya nga doon sa ating pagpapatuloy, no? Teka mga kapatid. Yan. Thank you, Lord. Nahulog yung aking, aking kopya. Thank you, Lord. So anyway,
yung nga pong ating pag-aaral ngayon, tingnan natin ngayon mabuti kung ano ba yung sinasabi ngayon ni Paul, o ni King Solomon doon sa Proverbs chapter 7. So unang-una, ang binanggit po dyan ay yung keep my commands and live. Sa ibang version kasi guard ang ginamit guard. But anyway, ang nakuha ko po yung keep. So pag sinabing keep my commandments and live, ang Hebrew word for keep is shamar. Shamar, which means to guard and protect. So sinasabi ngayon yung commandments ng Panginoon, yung salita ng ating Panginoon, ito'y iyong bantayan. Now, each person is also urged to keep himself unspotted. So hindi lamang yung salita ng Diyos na ibantayan mo to, shamar, para ito yung gagabay sa atin. The same thing na sinasabi sa atin, kailangan maging unspotted tayo, meaning free from spot or strain from the world. So kinakailangan iwasan natin as much as possible na hindi tayo marumihan ng mundo o ma-impluwensyahan ng mundo. Kasi nakakalungkot, even Christians, nai-impluwensyahan ng mundo eh. Dapat tayo mag-i-impluwensya sa kanila. Pero nangyayari, baliktad. Ang Kristiyano ang nai-impluwensyahan ng pamaraan o buhay ng mundo. Pero ang sinasabi ngayon sa atin dito ni King Solomon, kailangan you have to keep and guard the commandments of God. Now, so then we must also to keep the unity of the Spirit. Kasi ngayon sa John 17, sinabi doon, I pray that they may be united. Yung sinasabi po ni John eh. Bakit kaya sabi niya na he was praying for unification? Kasi nga, nagkakaroon ng division among Christians. Sa churches, nagkakaroon ng division, nagpapagalingan, di po ba? Na supposed to be, nagko-complement sa bawat isa eh. Dahil ang bawat churches, may kanya-kanyang gifts. May kanya-kanya pong gifts yan eh. Hindi paaring sa isang church, nandiyan ng lahat ng gifts. Pero hindi lahat. So kailangan magkaroon ng pagkakaisa para matupad sa buhay natin yung Ephesians chapter 4 verse 3 na kailangan may pagkakaisa. Now, hindi lamang po yun na we have to keep ourselves in the love of God. Kailangan priority, first and foremost, yung pag-ibig sa Diyos. Sa dapat. At anuman yung mga ilang bagay na maaaring malapit sa ating puso, ay dapat pangalawa lang po yun. Dapat nangingibabaw lagi ang pag-ibig sa Diyos. Tapos, hindi lamang po yun, nasabi nga na wala natin mapanatili ang pagkakaisa sa kadahilanan na talagang itong ating kaaway, magsoso ito ng discord, magkasoto ng bitterness among God's people para magkahiwa-hiwalay. Kaya kailangan natin ng wisdom, pagkakaisa. Now, pangalawa, yung nga binanggit kanina, yung keep my commandments and live. Now, guard my teaching. Ito po yung tuwan-tuwa ako dito sa verse na ito ng aking nabasa. Guard my teaching as the apple of your eye. Apple of your eye. Na, ngayon, ano bang ibig sabihin nito? This means something that is cherished. Pag sinabing apple of your eye, isang bagay na i-cherish mo ito, something na you will hold special. Mamahalin mo. Sa atin po, sino ba yung apple of your eye? Ako kasi ang apple of eye, of course, the word of God, apple of my eye yan. Pero ang aking apple of my eye, yung aking granddaughter na si Kyle. Kaya pati makikita ko yung batang yon, naiiba yung parang nag-iiba yung mundo dahil sa, naalala ko yung prayer ko sa kanya noon, nung nalaman ko na pregnant yung aking anak. Ang prayer ko, Lord, mercy ang aking hinihingi. Bigyan mo ko ng isang apo, brain and beauty that will bring joy to all people. Nangyari po yan. Kasi itong aking apo, talaga naman, tawa ng tawa, lagi siya naka-smile. Madali siyang makakita ng mga kaibigan. At masabi ko na talagang sa Panginoon, gifted talaga siya. Ano siya, sumayaw, gusto niya sumayaw, gustong-gusto niyang kumanta, everything. At thank you, Lord. Since na nag-aral siya, ngayon grade 5 na po siya,
ay lagi siyang nasa honor, lagi siyang may medal. Kaya sabi ko, Lord, napakaganda talaga. But anyway, balik tayo, no? Sabi, the apple of your eye, sabi, with greatest regard, ang word of God, greatest reward, na bigyan mo ito ng pansin. Now, pag sinabing apple of your eye, it originally referred to the pupil of the eye. Pag sinabing pupil, yung pinakaitim ng ating mata. So the pupil of the eye, na ito'y isang globular, solid body, much like an apple. Kaya pala tinawag na apple of your eye, na para sa mansanas, globular siya na nasa ating mata. Na ito'y very precious part of the eye used in seeing. So imagine ko ikaw'y bulag, ano ma-appreciate ang beauty ng kapaligiran? Kaya kinakailangan ganoon po yon. It means something precious. So, di ba pag ang mata natin, pag medyo may alikabok, pumipikit kusa yan, pinoprotektahan yan. Pag mainit naman, nagsasalamin ng karamihan. So, dapat tayo, ganoon din po tayo eh. We have to treat the Word of God as the apple of your eye. Na tuwing makikita mo yan, na tuwing babasahin mo, magdadala sa iyo ng kagalakan. Dahil ang salita ng Diyos. Yan ang gawain ng salita ng Diyos. Amen. Now, pangalawa, bind them on your fingers. Bind. So, in this verse, si Solomon, ine-exhort niya ang mga tao to keep the lessons he is learning close to his heart. Malapit sa puso mo. Lahat ang iyong naririnig na pagtuturo ay ilagay mo sa iyong puso, sa iyong kaisipan, para bang ito'y naikumpara doon sa wearing a ring. Lalo yung ating mga marriage ring. Dapat lagi nasa kamay. Not unless kung ikaw ay isa ng balo, pwede mo na tanggalin niya dahil di ka na married, dahil ikaw ay na isang single. But anyway, wala naman po masama doon. So sinasabing, bind them on your fingers, katulad ng singsing na isinusuot mo sa iyong mga daliri. Ganun ang pagpapahalaga natin. Dapat sa salita ng Diyos na malapit sa puso mo, hindi lang malapit, kundi nanirahan o naninirahan ang salita ng Diyos sa puso mo. Amen. Now, hindi lamang po yun na sinasabing bind them on your fingers. It will, sabi nga, para bang a reminder. Di pag may sing-sing ka, nare-remind ka kagad pag sinuot mo. So, ganoon din ang salita ng Diyos. Na saan ka man pumunta, lagi kang paalalahanan nito. Kaya sabi ni David, Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to guide me and a light for my path. Your word. Hindi lamang basta alam mo, kundi ito ay iyong ilaw sa iyong daraanan. Now, so hindi lamang po yun, write on the tablet of your heart. So believers should never forget God's word. Never. Hindi dapat sabihin, nakakalimutan ko. Paano mo yung term na, kung narinig niyo po ito yung, ay, nakalimutan ko, Kristiyano pala ako. Pamilyar po ba kayo dyan sa praise na yan? Nakakalimutan ko, Kristiyano ako. Alam niyo po ba, hindi mo pwede makalimutan ikaw ay Kristiyano. Dahil ikaw ay isang Kristiyano, kaya nga kanina, one of the basic meaning ng wisdom is, kailangan you have to listen intelligently, full attention and obedience. Nawa, huwag tayo makalimot, mga kapatid. Lalo ang salita ng Diyos. Yan yung ating defense. At huwag nating ibababa ang defense na yan. Dahil yan ang magbibigay sa atin ng protection sa mga shooting arrows ni Satan. So, ngayon, hindi lamang po yun. Alam natin, the devil launches temptation at us. We can answer the temptation with Scripture as Jesus did. Yung sinasabi po ni Brother Terry kanina. Pag alam mo Scripture, meron kang panangga. Meron kang pang-counter. Kaya kapag isang tao walang alam na word, ano ika-counter mo sa kaaway? Yung opinion mo, yung karanasan mo, which is hindi dapat. Kailangan laging word of God. Now, tuloy po tayo, no? So ngayon, sabi niya, if the word is written on tablet of a believer's heart, he will delight in the word. Sa Psalms chapter 1, binanggit po doon, and he delight in the word of God. Ibig sabihin, masaya ka.
Kamusta na po mga kapatid ang bawat isa? Masaya po ba kayo sa salita ng Diyos? Bagamat may mga corrections, pero gaano kayo kasaya? Gaano nyo pinapahalagahan ang mga salita? Doon sa John 14 verse 15, sabi doon, if you love me, you will obey my command. Nakita nyo po ba yung point? If we love God, then you must obey God. So, if you love God at hindi mo sinunod ang kanyang sinasabi, you don't love God. As simple as that. Mahirap po bang unawain, mga kapatid? If you love God, then you will obey His commands. Now, ito po yung isang part na napakaganda rin. Say to wisdom, you are my sister. Bakit po kaya sister, hindi brother? Hindi ko na-experience na magkaroon ng kapatid na babae kasi kami 6 na lalaki. At hindi ko alam na paano ba protektahan at paano ba nakakatulong ang kapatid na babae. Bakit kaya binanggit ni Solomon na sabi, say to wisdom, you are my sister. So ibig sabihin, pag sinabi, you are my sister, to embrace her and held near and dear to you. So, minsan inisip nga siguro, ganun siguro ang anak na babae o kapatid na babae, puprotektahan mo siya. Di po ba? Puprotektahan mo siya. Pati yung mga dumadalaw, lahat siguro talaga hindi mo hahayaan na kung sino-sino lang ang dadalaw o kung sino-sino lamang ang manliligaw, dahil puprotektahan mo siya. Yun ang sinasabi sa atin, na kailangan yung word of God, i-treat mo as your sister. So a close sister would never let you get near a worries woman. O nga naman, no? Pag meron kang kapatid na babae, siya yung magre-remind sa'yo eh. Siya yung tutulong, siya yung gag-guide sa'yo. Naalala ko si Brother Mon Salvacion, di ba ang kanyang advisor, yung kapatid niyang babae, ba pangalan noon? Kalimutan ko yung pangalan kapatid niya. Nasa Mendez. Anyway, yun ang laging hinahanap niya. Sabi ko, ang ganda ng relasyon ng dalawang magkapatid na ito. Yung kapatid niyang babae niya. Hanggang sa huling yugto ata ng buhay niya, yung kapatid niya ang nasa tabi niya lagi. Dahil ganun sila kaka-close dalawa. No? So ngayon, dito nga po, na itong ating mga kapatid na babae, siya yung magre-remind sa iyo eh. Now, then sinabi niya, and cool understanding your intimate friend. Binanggit niya yung sister, intimate friend. So, ang literal na friend na binabanggit dito ni King Solomon is our wife. Wife and sister, sinasabi niya, are dear friends. The two women help each other. Pag inisip natin, nga naman, no? Magkaibigan eh, yung asawa. Kasi lahat naman siguro, karamihan ng mga relationship before they get married, siguro nagsimula rin sa magkaibigan. Kasi kami, Mr. Linda, magkaibigan eh. Nagsimula kami sa pagiging magkaibigan, hanggang sa naging very, very close kami, hanggang sa nagkaroon na ng kaganapan yung aking dream. Kaya nag-start kami bilang isang magkaibigan eh. Kaya itong dalawang babaeng ito, your sister and your wife are your friends. Ganun sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, itong sinasabing sister and friend, na literal meaning is wife, ay sinasabi po dito na isang tao na may wisdom I will value his marriage by the word of God. Sa isang tao na may karunungan, bibigyan mo ng halaga ang inyong marriage. Na kung saan i-cherish mo ito, i-honor mo ito, mamahalin mo ito, inonoris mo ang iyong asawa. Kaya nakakalungkot kapag merong isang lalaki na nagiging unfaithful. Parang hindi dapat ganun. Dapat ang asawang babae ay iyong mahalin, i-honor mo, huwag mo siyang saktan. Pero yun nga, nakakalungkot, marami sa kapaligiran
na they never cherish their marriage. They never value their marriage. Kaya ganun kahalaga ang wisdom. Kapag ikaw ay puno ng karunungan, ganito ang gagawin mo. Now, hindi lamang po yun, no? He will obey God's wisdom for marriage. At ito nga sabi ko, these two great women, tinatawag na great two women, ito'y magiging kaagapay natin eh. Kaya, nawa, no, mga kapatid, no, tayo bilang mga Kristiyano, ay i-cherish natin o pahalaga natin ang salita ng Diyos. Sabi, you keep it, you guard it, i-treat mo siya like an apple of your eye, you treat him as your sister, and as a best friend, literally means na ito ay iyong asawa. Ngayon, hayaan niyo basahin ko po itong Matthew chapter 12 sa ating conclusion, no? Matthew chapter 12. Dito po sa verse 46 hanggang 50. Matthew 12, 46 hanggang 50. While he was still speaking to the crowds, behold, his mother and brothers were standing outside, seeking to speak to him. Someone said to him, behold, your mother and your brothers are standing outside, seeking to speak to you. But Jesus answered the one who was telling him and said, who is my mother and who are my brothers? And stretching out his hand toward his disciples, he said, behold my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father who is in heaven, he is my brother and sister and mother. Praise God, mga kapatid. Kaya nawa sa umaga pong ito ay napakinggan at natutunan natin ang pamamaraan para magkaroon tayo ng karunungan. At the same time, paano natin pahalagahan ang karunungan na ito na sabi nga, freely given, at kapag tayo humingi, generously ibibigay ng Diyos para sa mga taong nagnanasa nito. So magandang umaga po. Thank you, Lord. So dako na tayo sa will of blessing. And question mo na yung sagot. So sa ating unang katanungan, but this is what the Lord Almighty says, they may build, but I will, asan natin sagot dyan? Demolish. Yan. So at yung pangalawang katanungan, so then let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. Ayan. So paikutin natin sa Ito yung mga tamang sagot. Paikutin na. Ikot na. Ama tayo pa. Ayaw umikot. Ayaw umikot. Ayun. Wow, sino ito? Ang nanalo, si Brother Terry ba yan? Si Edwina Kawilan. Kawilan. Amen. So congratulations. At 9 days to go ay Pasko na, mga kapatid. Kaya maraming salamat po sa umagang ito. At ang ating readings for today ay sa Malakay chapter 3 and 4, sa Job chapter 1 and 2, 2 Thessalonians chapter 1 and 2, and Psalm 142. Thank you, Lord. Magandang umaga po, and Merry Christmas and a Happy New Year. Bukas, yung ating awit ng pag-ibig. Thank you, Lord. God bless you all.